naman kami. Marami kaming pamilya ang nasira. Kasama sa pagkawasak ng aming tahanan, nawasak din ang aming pamilya. Ilan sa mga anak ko, dahil siguro maraming anak, ilan sa mga anak ko ay namatay. Ayan, nawalan ako ng hanap buhay. Dahil naalala ko nga sa Batangas, ang kanyang pinagkakitaan, yung puno ng niyog, talagang bali-balilha. Kung meron ka namang sagingan, after the storm, walang saging na titirang nakatayo. Lahat ng saging nakayoko. Bali ang mga liig. So kung ikaw yung magmamayari ng mga sagingan na yun, paano na kami? No? Ikaw, masasabi mo lang kasi hindi ka gaano naapektuhan, pero paano kami? How can we be faithful? Paano kami maniniwala that God is in control? Dahil sa dinanas namin, sa mga taga Leyte, nung dinanas nila ang bagyo, parang ang hirap mag-share sa kanila ng Word of God. Ang sabi nga ng isang mayor doon, sabi niya, marahil nung panahon ng bagyo, ang Diyos ay nasa ibang lugar at maaring nakakalimutan na merong earth at doon sa earth, merong Leyte. No? Doon ang sabi niya, marahil walang Diyos at maaaring nakalimutan na kami ng Diyos. Ganun ang sabi niya after the storm. At hindi natin masisisi yun. Bakit? Kasi yun talaga ang pwede maging reaksyon ng isang tao na nasaktan. Sabihin niyo, nasaktan. Yan. Pagka ikaw ay nasaktan at naapektuhan ang buhay mo, parang ang hirap sabihin na God is faithful. Ang hirap sabihin na God is good. God is good. Ang bahay ko, wasak. No? God is good. Wala na akong panalim. Ang hirap sabihin. Alam niyo po, meron pong isang kwento. Ito po ay kwentong ni Erin Caffey. Si Erin Caffey ay isang dalaga at mayroong isang boyfriend. Ang kanyang tatay si Terry Caffey. At ang nangyari ay ganito. Nung umuwi si Terry Caffey sa kanyang bahay, nakita niya ng malapitan kung paano pinagbabaril ang kanyang pamilya ng boyfriend ng dalaga, boyfriend ng kanyang anak. Ang sabi sa investigasyon, kaya nga pinagpapatay ng boyfriend dahil hindi raw kasi boto ang si Terry Caffey sa kanyang boyfriend. Siguro hindi welcome sa bahay. So isang beses, kasama ng kanyang mga barkada, pinagbabaril po nila ang buong pamilya. At mapalad na nabuhay itong si Terry Caffey. No, ang lalaki, ang tatay, nakaligtas. At alam niyo, matapos magpapatayin ng buong pamilya, sinunog pa ang bahay. Sa ganitong trahedya, kung ikaw yung tatay, tapos Christian po ito. Kung ikaw yung tatay, Kristiyano ka, siguro sabihin mo sa Lord, Lord, parang sa Isigaya, no? Lord, remember what I have done. Siguro ito, Lord, tingnan mo naman ang nangyari sa buhay ko ngayon. Ano ba ang ginawa ko sa iyo dati? Naglilingkod ako, nagbabible study ako, and yet, grabe naman yung nangyari sa buhay ko ngayon. Naubos lahat ng pamilya ko, hindi lang ang pamilya ko, pati ang bahay ko nasunog pa. At ang may kagagawa nito, hindi lang ang boyfriend. Sabi kasi, during the investigation, napag-alaman nila, kapuntsaba yung babae, yung mismong anak. Gaano po kasakit yun? Siguro kung kayo yun, sabihin nyo, may Diyos ba? Siguro, where is God? With all this, siguro sabihin nyo, wala. Hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo that God is in control. He is out of control. Kasi tinan mo naman ang buhay ko. Ano niya sabi niya? Sabi niya, nung habang nag-pray siya, sabi niya kay Lord, bakit mo pa ako binuhay? Akalain mo yun? Ubus ang pamilya mo, ubus ang bahay mo, tupok. Sabi niya, bakit mo pa ako binuhay? Siguro ganun, how can I be faithful? Ganun ang akin na naranasan. Alam niyo, one day, habang pinupuntahan niya yung bahay niya, meron siya nakitang sulat na nakasabit doon sa isang puno. Isang sulat na kapiraso o kabaak. Yan, kabaak, kapiraso. Piece of paper na nakahang doon sa puno. For how many days? Para nakapagtataka na hindi ito nalipad, hindi ito nasira, at yung part na yun, talagang ito nakasulat. Basahin ko po hindi pa lang kung malinaw. Sabi niya, I couldn't understand why. Alalahanin po natin, ang librong iyan po ay kabaak na isang libro na sinulat fictionally. Hindi po totoo. Talagang gawa-gawa lang. At habang siya ay nasa panahon ng
nasa kanyang sitwasyon na walang pamilya niya, ito ang kanyang nabasa. I couldn't understand why you would take my family. Parehas na parehas sa kanyang dinanas. Leave me behind to struggle along without them. And I guess I still don't totally understand the part of it. Diba? Lord, hindi ko maintindihan bakit wala lahat ng pamilya ko tapos naiiwan pa ako. But I do believe that you are sovereign. Everybody say, sovereign. You are in control. Justin's voice reverted through his thoughts. Maybe God knew we needed you. Akalain mo yun, habang nabasa niyo ito, sabi niya, wow, ano ba to? Siguro sabi niya, hindi, disgrasya lang yan. Hindi, coincidence lang yan. Nagkataon lang yan. No? But for someone who is, alam mo yun, yung wala na, desperado. Ha? Sa lahat ng pwede kong mabasa, ito pa, halos nakapareha sa aking sitwasyon. And I believe that is God's way of telling Terry na sabi niya, I am in control. Nakapagtataka po, siguro sa tayo, surrender na tayo. At after that, nung mabasa niya yan, ang laking nabago sa kanyang buhay. Tinanggap niya ang pangyayari at bumalik siya sa ministeryo at naglingkod siya sa Panginoon. At naniniwala siya, sabi niya, truly God is in charge. God, He is in charge. Everybody say, He is in charge. So God is faithful. Sabi niya, oftentimes, we trust ourselves more than our God because we do not know or understand God's power. Marami sa atin, pag masarap ang buhay natin, nakakalimutan natin ang ating Diyos. Pag magaling tayo, nagtitiwala tayo sa ating galing. Kaya alam niyo po, bibihira sa mga taong nag-pray sa tuwing nakakatanggap ng bagong sweldo. Alam niyo po, pag malaki sweldo mo at kasasweldo mo lang, bibihira sa mga tao nag-pray. Bakit? Kaya ko nang bayaran ang kuryente ko. Kaya ko nang bayaran ang bahay ko. Diba? May hawak siyang pera, kaya kong bayaran pag nagkasakit yan. Dalhin na yan sa ospital. Naalala ko yung aking asawa na isang beses, sabi niya, may sakit ang anak mo, sabi ko, dahil mo sa ospital. Sabi ko, kurwan. Pag ganun. Pagka may sakit, at may pera ka, dahil sa ospital, may hindi ka dyan. Pero pag wala, Lord! No? So, ganun na nangyayari, normal yun sa mga tao. Kaya sabi niya, oftentimes, madalas, we trust ourselves more than our God. Alam niyo bakit? Kasi hindi natin gaanong naiintindihan ng Diyos. Hindi natin gaanong kilala ang ating Panginoon. The word sovereign comes from the Latin word super. Sabi dyan, it conveys the idea of superior and supreme. Pag supreme, mataas na mataas yun. Unequaled and unexcellent. Sabi po dito, the God of the Bible is eternal and self-existent. Kahit wala ka, buhay ang Diyos. He is supreme in excellence and perfect in all His ways. He is the one and only ultimate, self-contained, self-controlled. Kaya minsan sa aming kumpanya, merong isang lalaki, sabi niya, bakit ganun yung aking kasama sa trabaho? Na nakapagpintuhan kami, sabi niya, okay lang na magmura, okay lang magsabi ng hindi magaganda, dahil si Jesus din naman daw nagalit, parang nagmura din nung panahon ngayon. Nung panahon na pinagsisipa-sipa niya ang mga mga paninda sa simbahan, sabi niya, you fool. Sabi niya, di ba? Huwag niyo gawing tindahan ng aking bahay-sambahan. Huwag niyo gawing tindahan ng bahay ng aking ama. Nagmura siya. Sabi ko sa kanya, sabi dito, God is only ultimate, self-contained, self-controlled, with the right and power of self-government. Sa Diyos, walang mali. Everybody say, sa Diyos, walang mali. Bakit kasi siya may gawa niyan? Pag nagalit siya, galit siya. Hindi yung pwede sabihin, ay mali ang ginawa niya, nagalit siya. No? Bakit? Kasi siya ang Diyos. Kaya lang, sinasabi natin dito, hindi niya sinasabing, gayahin mo ako. Pinagpapatay niya ang maraming tao pag nagalit siya. Hindi naman niya sinabing, gayahin niyo rin ako. Pagpapatayin niyo rin yung mga tao pag nagalit kayo. Amen. Ang sabi ko sa aking kapatid, sabi ko, may mga bagay tayong kailangan gayahin sa Diyos. May mga bagay tayong hindi pwedeng gayahin. Halimbawa, anong sabihin ng Panginoon na, sige, tupukin lahat yan. Hindi niya pwedeng sabihin, sige, pag nagalit ka, tupukin mo rin lahat yan. Amen?
Walang mali sa Diyos. Ang ating Diyos ay all power, self-government. God is infinite. His imperial independence, His capacities and capabilities far surpass the scope of human reason. Ano yung ibig sabihin nito? Hindi natin kayang intindihin. Huwag nyo nang, hindi ko maintindihan. Kung bakit nawala, ano ko nang intindihin? Hindi mo maintindihan talaga. Amen? Kaya maraming mga tao, pag namamatayan, ay, namatay. Ba't mo ako iniwan? Pero pag tinulak mo na, sama ka lang, susama. Ayaw naman. Ito ang Diyos na pwede nating takbuhan. Ito ang Diyos na anytime pwede nating lapitan because He is in control. Kaya, during the storm or after the storm or ano man ang pwede mangyari sa buhay mo, be faithful because God is faithful. Everybody say faithful. Kaya naalala ko yung kanta. Yung ko, hindi natin kinakanta kasi pambata ito eh. Hindi ko alam kung kinakanta sa mga kids. Sabi dyan, sabi dyan, he got the whole world in His hands. Hindi ko lang kakantahin. Baka masuka kayo. Alam niyo na yan siguro yan. Sabi ng last word, He's got the whole world in His hands. He's got you and me, brother. He's got the whole world in His hands. God is totally in control. Feeling mo, hindi kontrolado. Parang feeling mo out of control. But no, God is in control. Sometimes we just need to bow our head, say a prayer, and weather the storm. Naalala ko yan, kapag bumabagyo, malakas ang hangin, ang mga bahay na natitira, yung mga bahay na mabababa. Amen. Yung mga punong natitira, yung mga punong mabababa, yung mga punong walang gaanong dahon, yung mga punong ang papayat, no? Tama? Yung mga natitira after the storm. Yung mga marunong yumuko. Kaya yung mga kawayan, pag umiihip yung hangin, yumuyuko-yuko lang yun eh. Pero may mga puno na kahit anong ihip ng hangin, ayaw yumuko. Yun ang mga puno na usually nababalik. We Christians, we brothers and sisters, kapag tayo ay umaharap sa bagyo, matuto tayong yumuko at manalangin. Hindi tayo gaano maapektuhan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Pag nagda-drive kayo ng motorsiklo, single na motor, at kayo ay tumatakbo sa speed of 100, ang hangin lumalakas, ang kailangan gawin ng driver ay yumuko para lumalampas lang ang hangin. During the storm sa buhay natin, pag lumalakas ang ihip ng hangin, huwag mong salubungin yan. Yumuko ka at manalangin. Hindi para pahinain ang bagyo, kung hindi pahinain ang epekto ng bagyo sa'yo. Amen! Sabihin mo sa katabi mong kapatid, gawin mo yan, ha? Sabi dito, true faith is not God will. True faith is not God can. Maraming mga Kristiyano, kapag hindi nagawa ng Diyos ang ini-expect nila sa kanilang buhay, magtatampo sa Diyos. Lord, sabi mo, gagraduate ako. Nag-pray ako eh. Nag-prayer meeting kami. Papasa ako. Pero after that, hindi ako gumraduate. Hindi ako nakapasa. Sabi mo, Lord, magpipray ako during interview para makapasa ako. Hindi ako nakapasa. No? Lord, sabi mo, pero bakit hindi? May sakit. Sabi mo, ipapanalangin. Pero hindi gumaling. Nung pinanalangin, lalong namatay. True faith is not God will. True faith is not God can. True faith is this. True faith is God is. Even if He will not bless you, God is the God of blessing. Amen. Even if you will not be healed, God is our healer. Amen. Even if God will not provide anything from you, anything to you, God is still a provider. God is. Ganun siya eh. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pinagaling, hindi na siya healer. No? He is a sovereign God. He is a faithful God. He is in control. Facing the storms of life. Sabi dito, let us still be His friend. Maraming mga magkakaibigan, pagka binabagyo na ang kanilang relasyon,
Away-away na yan. No? Sa mga magkukumpare nga, ang biruan dyan, magsurian tayo ng kandila. No? Amen? Sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, pagkabago pa lang, sweet na sweet, ito sa'yo ito. Ito din sa'yo, balikan tayo. Pero na mag-away na, ito sa'yo, lahat ng binigay mo sa akin, ito. Balikan na lahat. Amen? So, hindi totoo yun. Let us still be his friend. Sino nakaalala ng kwento, pelikulang 8 Below. Merong isang sinaong kinuha. Panoorin natin. Yung audio, sa telenet. Eight Below. Ito yung panahon na naiwan na yung walong kabayo, 8 aso. Naiwan na sila ng ilang aso. At yan, they are on their own. Sila na lang dyan. Ayan, naglalaro sila. Kasi ano yan eh. Yung mga effect yung di ba? Yung mga color na yan, ano yan eh. Effect yan ng hot and cold. Yun yung isa masyadong nawili. At yun na nga, nahulog. Hindi kumana ang audio, kapatid. Kaya ba natin maging isang mabuting kaibigan sa ating kapwa? Mamaya nyo na panoorin, ha? Punta nyo sa bahay nyo mamaya. Sabi dito, a real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Amen? Yung iba, iiwanan ka na. Wala na akong pakinabang sa'yo. Wala na, upos ng tahanan mo, iiwanan na kita. Pilay ka na, hindi ka na makakalakad. But sabi niya, a real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Yan ang tunay na kaibigan. Sabi dito, remember, anyone can love you when the sun is shining. Ay hindi mahirap maghanap ng kaibigan. Pag ikaw ay estudyante, hindi mahirap maghanap ng kaibigan pag marami kang baon. Amen? Pag marami kang sobra, garanti ka. Dahil ng kaibigan. May kaibigan ako dati. Talagang mayaman siya, may kaya. Talagang ang dami naming kaibigan niya. No? Kaya lang, sa lahat tayo magkakaibigan, ako yung laging dinidikitan niya. Bakit? Kasi pares kami mahilig sa comics. Nakakatuwa nito, araw-araw, lagi siyang may dalang comics. May dala ka naman comics Pagka sabi niya, nabasa ko na ito, bigay naman sa akin. Laging ganoon, kasi parehas kami ng hilig. So lagi sa akin, lagi sumasama. Kapag ikaw naman ay laging walang baon, wala kang kaibigan. Wala kang kaibigan. Kasi nung time na yun, hindi ko pa si kaanong kilala. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-recess, ang baon ko hulin. Diba? Wala kang close friend kasi hulin ang baon, kakainin na hulin. So yun, wala kang ganong kaibigan. Pero sabi dito, in the storms where you learn who truly cares for you. Pero kung yung mga taong naiwan during your most downfall times, yun ang ibig sabihin, mga kaibigan mo talaga yun. Amen? Sabi dito, John 15:13, greater love has no one than this, that he laid down his life for a friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Amen? Kaibigan. Sabi diyan, walang greater love as no one than this that he laid down his life for a friend. Alam niyo, madaling ibuwis ang buhay sa ating kapamilya eh. Amen? Maraming mga nanay, tatay, kapatid,
Pag ang mahal nila sa buhay, nasa bingit na kamatayan, kaya nilang ibigay ang buhay nila. Kasi kasama sa pamilya yan eh. Minsan nga, may kaibigan ako, sabi niya, kaya kong i-push ang buhay ko para sa kapatid ko. Sabi ko sa kanya, talaga bang willing ka? Sabi niya, yes. Sabi ko, pangalawang tanong, willing ka ba talaga? Sabi niya, hindi naman sana, kaya lang wala akong magagawa eh. Kapatid ko yan eh. No? So, madaling i-push ang buhay pagkakapamilya mo. Kasi kahit medyo ayaw mo pa, gagawin mo na lang. Amen. But for a friend, kaibigan lang naman yan eh. Kaya mo? Halimbawa, nangangailangan ng atay. Kaya mong ibigay ang atay mo sa kaibigan mo? Kaya mong ibigay ang buhay mo para sa kaibigan mo? Kaya sabi niya, greater love has no one than this, that He laid down His life for a friend. Yun ang talagang grabing pag-ibig. Yung kaya mong ibigay ang buhay mo for a friend. Sabi dyan, the only way to have a friend is to be one. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, you are my friend if you do what I command. Nagiging kaibigan ko kayo kung susundin niyo ang aking mga utos. Maraming mga tao gusto nila maraming kaibigan. Pero ayaw nila maging friendly. Pero gusto nila maraming kaibigan. Pero sila, ayaw nila maging kaibigan sa lahat. Alala ko yung picture na to, kasi mayroon akong picture nito eh. For others, it looks strange, but for us, it's just normal. Pinakita ko yan long time ago dito sa church. At natawa ko, sabi ko, grabe naman yan, yung picture na yan. Pero to my surprise, isang beses, meron pala talagang totoong nangyari. Ito yung video. Kaya eh, di ba? Ayoko dati, nakakahiya. No? Ako dati, nung pinapadala, dalhin mo to, isang to ha. Bentahan mo ang teacher mo. Mama naman! Dalhin mo to. Bagong hango to, fresh to. Dalhin mo sa teacher mo kasi teacher mo, bibiling isda. Sige ako na nga. Ma'am, dito ako ng isda. Alam mo yun? Nahihiya tayo, di ba? Pero dito hindi siya nahihiya eh. Siguro best friend niya yung kambing. Ang sarap maging friend ni Lord. Everybody say, ang sarap maging friend ni Lord. Bakit? Kasi ito yung friend na kaya ibigay ang buhay niya para sa'yo. O, di ba? Yung ibang friend, hindi eh. Friend lang kita. Akalain mo, hindi na matext, galit na eh. I-text kita dalawang beses, hindi ka nagre-reply eh. Yung pala, walang load. Nalala ko tayo si Pastor kagabi. Text niya lang kami. Pastor, nasaan ka na? Susundayin ka ni Joel. Hindi nagre-reply. Hindi nagre-reply si Pastor ka. Okay. Pagdating niya Pastor. Sabi ko, ayun si Pastor. Sabi niya Pastor, wala akong load eh. Hindi ko makapag-reply. Kasi wala nga naman load. No? Minsan ganun tayo eh. Kunting bagay na eh. Pero si Lord, ang sarap maging kaibigan ni Lord, no? Naalala ko pag best friend mo yung pupuntahan mo, pag uupo ka sa kutsyon, wow! Feel na feel mo yung kutsyon, upo ka. Pero pag ba, hindi mo kaibigan, pero mayaman, upo. Uy, malambot, ha? Kaya hindi ka pwedeng upo kasi baka magalit eh. Tapos, ang sarap talagang, ang ganda ng upuan nyo. Hindi ka basta makahipo-hipo kasi nakakahiya. Pero pag bahay ng kaibigan mo, wow, friend, bagong phone mo, ha? Bago, ha? Uy, bago! No? Minsan, ang kapal na mukha natin, eh. Di ba? Tapos, dire-diretso yung CR ko, ha? Punta ng banyo, punta ng magbubukas ng ref, no? O, friend, anong mamerenda natin dito? Pag kaibigan mo, pag best friend mo, ganun yung yung feeling, ang gaan-gaan. Amen. Pero pag yung first time pa lang, parang, upo ka, upo. Okay na po dito. Dito ka dito. Hindi, okay na po ako dito. Pero yung sa isip mo, sarap sana mo po doon eh. Tapos laki-laki ng TV. Parang gusto mong buksan. Laki ng TV oh. Masarap sana kung bubuksan. Hindi binubuksan. Ganda ng TV nyo ha. Laki. Pero pag best friend mo yan, uy! Ang laki ng TV mo ha. Buksan nyo natin. Nasaan yung remote? Tapos ikaw mo, channel to. Sabi na sa remote 7, hindi, channel to maganda. Akala mo bahay mo eh. Lahat ng kaibigan mo, amen, ganun yung nangyayari. Kaya, si Lord, ang sarap maging friend.
pupunta kayo sa simbahan, tapos papasok kayo parang, excuse me po, Pastor, morning. Uupo ka. Parang bang pinong-pino. Parang ayaw, kasi simbahan to eh. Simbahan to. No? Tapos pagkatumayo, good morning. Magandang umaga. Sabi na. Parang, ano ba to? Nandito ba si Lord? Yan ba yung best friend mo? Parang pinong-pino ka. Hindi mo mailabas ang tunay mong pagkatao. Hindi ka makapag-share. Pero pag best friend mo di ba? Parang pag hindi mo mag-ano close, pag makaupo ka, ganyan. Pero pag hindi mo makaupo. Pag kumakain ka, lagi may tira. Uy, ang cute mong kumain na lagi may tira. Pero pagka best friend mo, close na close ka, sarap to, sarap to, sarap. So lahat, ubusin lahat. Tapos siya nakaupo lang, gano'n, nakasarampak. No? Hindi nahihiya. Alam mo yun ang tunay na kaibigan. Kaya sa church, ang sarap po, pag pumasok ka dito, kamayan mo lahat, hoy sis, talagang buhay na buhay ka, ito parang, this is your second home. Welcome kayo dito, huwag kayong maya, feel at home, kaya magpasok dyan, sis, feel at home ba, nandun yung CR namin, nandun yung inuman namin, upo ka dyan, pwede kang tumayo-tayo dyan, hindi ka naman namin sinasabihan na, oh, maganda tayo, during ano. Kaya tuturuan dito, dapat marunong ka, magalang ka, no? Maging sensitive ka sa lahat, pero hindi na yun, bawal. Kaya yung ating di ba, nakaganon lang, bawal lumingon, bawal mo. No? Tapos lahat ng cellphone, lagay dito, lahat ng cellphone, hindi mo yung pumindot. No? Kawawa ka naman, parang masyado kang nasa hindi friend yun. Si Lord nakakatuwa, kasi ang treatment niya sa atin, we are His friend. Ang sarap, no? Ang sarap naging friend ni Lord. Facing the storms of life, let us remain strong. Everybody say strong. Ito po yung nangyari. After the Glenda. Yan, panoorin po natin yung mga snapshot lang po yung mga pangyayari. Combination yan, tatlong storm yan eh. May parang ganun, Kaya naman tayo mga Pilipino nakakatawa tayo kasi kahit during the storm, yung mga bata, saya pa nila, Nalala ko, hindi Yolanda, hindi Glenda, habagat yata yun, tumama sa Golden City, yung bahay ni Pastor, ang taas ng tubig, sa amin, ang taas din ng tubig. Kami ni Claudius, marit pa si Claudius noon, punta kami ng South Drive, ini-enjoy namin yung baha. Lumalangoy-langoy kami. No? Ano, Glenn? Ano, kaya mo ba? Doon tayo tulog, mas malakas doon. Sige, doon sa ano. Tapos sabi na kasal mo, Hoy, malalim ba doon? Okay, mas malalim pala doon eh. No? Ini-enjoy namin ang baha. Yun ang spirit ng Pinoy. Di ba? Kasi anong gagawin mo? Inan yung baha eh. Uy, boho. Huwag i-enjoy mo nila yung baha. Maglakad-lakad ka sa baha, mamasyal-masyal ka sa baha, magbaka-bangka ka sa baha. Kaya enjoy mo na lang. Yun ang spirit ng Pinoy. We are strong. Kaya yung mga Amerikano, bilib na bilib siya sa amin pagdating sa ganyan. Naalala ko, ayun na, yan. Ang galing yan. Tayo, lagi. Kalaya si tapang niyan, di ba? Ang hindi pa, parang baliwala lang sa kanya. Yun ang spirit ng Pinoy. Naalala mo yan, Al? Sabi niya, hindi ko naalala yun, ha? Kailan yan? Kailan nangyari yan? Ganyan ang spirit natin. Ini-enjoy lang natin kasi anyway, nangyari na yan eh. No? Nangyari na yan eh. So, kaya natin yan. In Matthew chapter 8, verse 25, Lord, save us! We are going down! Alam niyo, hindi masama na humingi ng tulong sa Lord. We are going down! Kumising ka na! Hindi masama na manalangin ka, tawagin mo ang Panginoon. Okay lang yan. No, haharapin ka ng Diyos, tutulungan ka ng ating Panginoon. Sabi dyan, ito ko talaga, yan. During ng bagyo, nakakatuwa, nakaka-capture ng isang cameraman, let us trust our God. Magtiwala lang tayo that God is in control. Remain strong. Yan. When God push you to the edge of difficulty,
Trust Him fully because two things, sabi niya, two things can happen. Either He catch you when you fall, or He will teach you how to fly. Sarap, no? Ganun ang ating Panginoon. The end of the road is the beginning of God's doorstep. Let us trust God. In sickness, for the glory of God. Alam niyo yung kwento ni Jesus nung namatay ang kanyang best friend si Lazarus? That everyone else is, si Martha, si Mary, they're crying. At nung pumunta si Jesus, sabi niya, kung nandito ka lang, hindi sana mamamatay si Lazarus. Yung best friend mo. Hindi sana mamamatay. In fact, bago pa siya makarating doon, napalitaan niya na. At nung napalitaan niya, itong sabi niya sa kanyang mga disciples, His sickness is for the glory of God. It is good na kasama ko kayo ngayon, kayo mga disciples ko, para pag pumunta tayo doon, maniiwala sila. See? Kasi pagpunta niya doon, magagalingin niya si Lazarus. Bubuhayin niya si Lazarus. Sabi niya, I am the resurrection and life. Alam niyo po ganito yun eh. Kapag tayo, halimbawa, meron akong ginawa, si Claudius ay tinago ko. Tapos sinabi ko kay Aileen, honey, si Claudius ay nawawala. Anong maramdaman ng aking asawa? Iiyak yan. Nawawala si Claudius! Ba't nawawala si Claudius? Tapos ako naman, dahil tinago ko lang, may joke lang naman eh. Tinago ko lang eh. Hindi pwede na iiyak din ako. Kasi alam ko, joke lang. Siguro sa isip ko, ay, mamaya malalaman niya na tinago ko lang pala, hindi pala nawala si Claudius din. No? Pero alam niyo po, si Jesus Christ, nung pumunta siya doon mismo, napaiyak siya. John 11:35, Jesus wept. Siya ay umiyak. Bakit siya umiyak? You know why? Nandun ako mismo nung pumunta siya eh. Nakita ko umiyak siya eh. Nakita ko, sabi ko, ay umiyak si Jesus. Nung binisita niya si Lazarus, ay umiyak si Jesus. Kaya alam ko, umiyak talaga si Jesus. Kaya, next time, pag may gumawa ng picture din, magpa-picture tayo para picture din yung nalagay ko din, ha? Sabi Gino. Hoy, ayan. God is not after for what you feel, but for what is good for you. We have to trust God. Why? Because God will not after for what you feel. Minsan masasaktan ka. Si Jesus Christ, umiyak. Ikaw ba naman eh? Kung meron kang gagamitin kasangkapan, bakit yung best friend ko pa mamamatay, mangangamoy? Di ba? Pwede bang iba na lang? Hindi, huwag na yung best friend ko. So, God is not after for what you feel, but for what is good for you. All you need to do is just trust the Lord. Alam nyo tayo, minsan masyado tayo nagmamadali. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Every time na meron tayong gusto natin mangyari kaagad. Pag medyo na-delay, nagpapalit na tayo para bang, no, kailangan ko nang gumawa ng paraan. Nalala ko, mayroong isang dalaga, sabi niya, gusto ko, 16 years old. Ito yung aking tipo na lalaki. Tall, dark, and handsome. No. Kung hindi yun, kailangan blonde ang mata. Or blue eyes. Yan. 6'7" ang height. Mga ganun. Kung hindi tall, dark, and handsome, gusto ko maputi. May lahi. Naks. Mga German dog. German dog. Yun. Hindi sinagot ng Lord. Dumating sa 25, wala pa rin. Sabi niya, Lord, kahit mga 5'7" na lang, bumaba ang mga 5'7" na lang, Lord, pwede na. Kahit brown eyes, pwede na rin. Huwag na yung mga blue eyes, mahirap pala yun. Brown eyes na lang, Lord, pwede na. Eh, wala pa rin dumating sa kanya. No? Tumatakbo ang panahon, 25, sabi niya, 40s na siya, sabi niya, Lord, ano ba naman yan? Pwede na sa akin, kahit anong kulay, kahit black. Itim lahat, pwede na yan. No, kahit mga 4 feet, pwede na, Lord. Wala, nagmamadali na eh. No? Inanghabang, 57 years old na, malapit na mag-60. Lord, ano ba? Yung requirement niya, wala na. Sabi niya, Lord, basta, importante buhay. Mainit ang katawan, pwede na yun. Basta buhay, Lord, buhay. Eh, sabi ng Lord, hindi ka magkakasawa during 50 or during 60. Magkakasawa ka during 80. Ha? Paano pa ako magkakaanak niyan? Huwag kang magalala, yung papangasawa mo may anak na. You have to trust God. Minsan nagmamadali tayo masyado, wala tayong tiwala sa Panginoon.
Di ba? Kaya minsan marami mga talaga, kahit sino na lang, kahit sino na lang. Kahit sino na lang. Ako na manliligaw. Sila na manliligaw. Wait. Trust. God. He is in control. He is all sovereign. He is all knowing. Kaya niya i-provide ang mga kailangan natin. You have to trust God. You have to remain strong. Amen. Everybody say strong. Yan. Parang strong. Parang ganun yung strong niya. Slang. No? Yun. Yan. Facing the storm. Let us be a finisher. Everybody say, finisher! Naalala ko yun. Kaya tawang-tawa kami ni Brother Ryan dito eh. Totoo naman talaga, di ba? Wala naman talagang i-award. Walang i-award na nag-start ka lang, no? So, mga palapakan natin na magaling magsimula. Napakalupit magsimula. Makulay ang kanyang simula, no? Bigyan ng award, bigyan ng trophy. Dahil talaga naman sa lahat, talagang siya ang pinakamagaling magsimula. Hindi tayo i-award na tayo ano? Tayo ay finisher. No? Hup! 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 Yun! Wala pa rin. Pakipindot na lang ako. Salamat. Down. Yan. Finishing well is, sabi dyan, preparing to live and die for